Good morning po at good morning po sa lahat ng nakikinig. Thank you very much for your time, Dr. Dance. Sir, Yes. ano po ang masasabi niyo tungkol dito sa yung ipinasasoli ng Korte Suprema, yung 60 billion natin sa PhilHealth. Pero, ang gagaling din sa mga buwis natin kasi nasa national budget ito, nakasingit. Oo nga eh. Oh. Natuwa kami sa desisyon na tinawag nilang unconstitutional yung pagkuha ng 60 billion at hindi na dapat ito ulitin at ito'y isang moral failure. Pero mahirap tanggapin yung yung ang magbabayad sa ninakaw na pera yun ding taong bayan. So sa tingin namin hindi naman tama yun na kinunan ka na, ninakawan ka na, ikaw pang magbabayad nung ninakaw. Oo. Ang suggestion namin, hindi dapat manggaling sa General Appropriations Act. Dapat manggaling doon sa sa Treasury, no? Doon sa, halimbawa, pwedeng gamitin yung mga sinuli na ninakaw ng DPWH. Di ba? Pwedeng doon idaan. Pwede rin yung mga hindi nila nagastos, nilaan na pera at hindi naman nagastos last year, doon kunin, no? Para walang panibagong buwis na pinagkukuhanan na galing naman sa taong bayan. Kasi yun po ang pinapanukala ngayon. Ang sabi nga ni Justice Antonio Carpio na dating Justice sa Korte Suprema at kasama ninyo sa mga petitioners dito, kinakausap na raw niya si Congressman Chel Jokno at si Laila De Lima na gumawa ng magpanukala ng batas na kukunin ito kasi doon ginasta yung 60 billion natin at 110 billion ng PDIC sa mga floodworks na alam naman natin yung mga peke o kaya palpak na floodworks na pinag-commissionan ng hanggang 50% or 70%. Gumawa rin ng batas na pag may nakuha, na-recover doon na nakaw na yaman, yun ang ibayad doon sa PhilHealth. Yes, exactly. Kasi yun yung natutuklasan namin, parang yung PhilHealth. Nakikita nilang parang bangko yan no? Yan yung gumagawa ng fiscal space or pinanggagalingan ng mga perang ginagamit sa katiwalian. Dapat hindi gano'n at hindi na maulit. Okay, yung PhilHealth mismo, ang pondo nito, bakit ba parating pinag-i-interestin nila na sinasabi nila may excess fund? Totoo ba may excess fund ang PhilHealth? Merong, kasi yan mandato ng batas yan, Jarius, na insurance company ka, hindi pwedeng sakto lang ang pera mo, di ba? Kasi, paano kung nagka-pandemic? Paano kung nagkaroon ng disaster sa isang lugar? At kailangan magpadala ron ng mga medical team, no? So, ang lahat ng insurance may reserve fund, no? Hindi pwedeng eksakto. So, talagang merong reserve fund. Parang mga HMO. Parang? Yung mga HMO. Oo. HMO, merong mga reserve fund. Hindi pwedeng ang pera mo sakto lang. Kasi hindi ka, insurance ka nga para ka nga doon pag nagkaroon ng matinding pangangailangan ng mga tao. Isa yung manggagaling ang pera. So, hindi pwedeng sakto yung pera mo. So, may reserve, hindi excess. Yes, Reserve so, yun. ang sabi naman ng PhilHealth, kasi pinag-iiba ng Department of Finance, iba raw yung excess, iba yung reserve. Sabi ng Supreme Court, iisa yan. Kung ano yung di mo ginastos, yun yung iyong reserve fund. So, mali yung, ang babaw ng pagkaintindi ng Department of Finance sa PhilHealth Funds. Hindi nila naintindi ang insurance ito, dapat may reserba, no? So, yan inano na yan, na-desisyonan na. So, tuwan-tuwa kami sa mga salitang gamit. Galit na galit tingin ko yung Supreme Court. It's grave abuse of discretion. It's a moral failure. So, tawa-tawang nagpapalusot pa sila ngayon.